Magandang araw po sa inyo, Ma'am Rain. Ako po si Maya, 18 taong gulang. At kung meron mang pinakamadalas itanong sa akin ng mga tao sa Barangay San Roque, ito ay ang, "Sino ba talaga ang tatay mo, iha?" Hindi yan basta chismis lang. Dahil kahit ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang kasagutan. 7:00 pa lang, gising na ang buong bahay namin. Isang matandang kubo na pinatibay ng samar at mga lumang yero. Habang naglilinis ako ng bakuran, naririnig ko sa radyo ni na Aling Sean yung pang-umagang drama. Sa loob ng bahay, makikita mo agad si Mama, na tinatawag nilang Aling Gilda. Nakapatong sa balikat ang lumang tuwalya at abala sa pagsasalansan ng walis tingting na ibebenta niya sa palengke. "Anak, ayusin mo yung buhok mo. Para kang kung sino lang dyan." "Ma, okay lang po ito. Pupunta lang naman po ako sa tindahan ni Kuya Jaime." "Aba, kahit papaano, babae ka pa rin. Huwag mong pabayaan ang sarili mo." Sabi ni Mama na nakangiti pero kita sa mata ang pagod. Mula nung bata ko, ganyan na siya. Maalaga, masinop. Pero kapag nauwi ang usapan sa tatay ko, tila may tabing na biglang bumababa sa mukha niya. Para bang yung patak ng ulan na bigla na lang titigil sa ere kapag naaalala niya ang nakaraan. Madalas, kapag sumasapit ang hating gabi at tahimik na ang lahat, naririnig ko si Mama na parang may kinakausap sa loob ng bintana. Minsan, akala ko nagdadasal lang siya. Pero may mga salitang hindi ko maintindihan. Parang mas matandang bersyon ng Tagalog. O baka hiligay nun? Isang gabi, nagkumot ako at dahan-dahang sumilip. Nakita ko siyang nakaharap sa malaking balete sa likod bahay. Nakapatong ang isang kamay sa puno, tapos bumubulong. "Wag muna. Bata pa siya. Hayaan mo siyang mabuhay ng normal." Kinilabutan ako. Sino ang kausap niya? Pero hindi ko na tinanong kinabukasan. Natakot kasi ako sa maaaring sagot. Linggo noon, naglinis kami ng lumang silid ni Lolo. Matagal nang sarado yon, mula nang mamatay siya sa atake sa puso noong wala pa akong 10 taong gulang. Sa ilalim ng kama, nakasiksik ang kanyang matigas na baul na gawa sa nara. Siyempre, mausisa ako. Habang nagwawalis si Mama sa sala, sinubukan kong buksan yon. Tumunog ang kalawangin nitong kandado pero napilit ko rin maangat ang takip. Amoy alikabok at luma ang sumalubong sa akin, kasama ang mga lumang dyaryo at barut saya ni Lola. At sa pinakailalim, may manipis na sobre na kulay ginto. Parang hindi tinatamaan ng panahon. Pagbukas ko, isang larawan ng bumungad, lalaking nakasuot ng barong Tagalog. Mapuputi ang buhok sa gilid pero bata pa ang mukha. Matangos ang ilong at ang mga mata parang kumikislap. Sa likod ng litrato, may nakasulat na hindi ko mabasa. Paikot-ikot na baybayin. Mabilis kong tinakpan nang marinig kong dumarating si Mama. Itinago ko muna sa bulsa ko. Pero mula noon, kahit saan ako tumingin, parang nakatitig sa akin yung lalaking yun. Sa isip ko, sa manipis kong panaginip, pati sa anino sa salamin. Kinabukasan, sumama ako kay Mama sa palengke. Habang nagbebenta ng walis, pabulong na sinabi sa akin ni Aling Pada, yung matandang tsismosa pero mapagmahal. "Maya, iha, di ba 18 taong gulang ka na? Hindi ka ba nagtatanong sa mama mo tungkol sa ama mo?" "Ay, tiya, busy po kasi si Mama." "Nako, iha, kung ako sa'yo, magtanong ka. Baka magulat ka. Baka hindi ka pangkaraniwan." Pag sinabing hindi pangkaraniwan sa amin, kadalasan, engkanto ang usapan. Mga nilalang na nakatira sa gubat. Mga diwata, kapre, tikbalang.
Ewan ko ba kung bakit lagi silang inuugnay sa pamilya namin. Sa jeep pa uwi, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kahit tanghaling tapat at siksikan sa pasahero. Nang lumingon ako, nakatulog si mama sa tabi ko. Mahigpit ang kapit sa kanyang bag na parang may tinatago ang kayamanan. Gabi-gabi kong kinakainis ang mga tanong sa utak ko. Kaya nag-ipon ako ng tapang. Habang nag-aayos si mama bago matulog, huminga ako ng malalim. Ma, pwede ko po bang malaman kung sino talaga si Papa? Kumalabog ang tasa sa mesa. Anak, darating din ang tamang panahon. Hindi mo pa ito dapat alalahanin. Pormal ang mukha ni Mama pero nangingilid ang luha niya. Pero, 18 na po ako, Mama. Siguro, may karapatan naman na po akong malaman, hindi ba? Kapag handa ka na, sasabihin ko. Kapag handa ka na ring marinig ang isang kwento na baka hindi mo paniwalaan. Naiwan akong nakatulala. Ano bang kailangan kong paghandaang marinig? At bakit parang mas takot siyang masaktan ako kesa sa kanya? Makalipas ang ilang araw, habang naglalaba ako sa poso, may kakaibang ihip ng hangin mula sa direksyon ng makapal na gubat. Parang may bumubulong. Napalingon ako, pero wala namang tao. Bigla akong kinalabutan. Pinaiksi ko ang labada at tumakbo pa uwi. Doon ko naisip, ano kaya kung may kinalaman ng gubat na yon sa sikreto ni Mama? Pinagmasdan ko si Mama habang nagluluto ng tinola. Lumulutang ang amoy ng luya. Pero naramdaman kong may mabigat sa dibdib ko. Hindi ito usok, kundi tanong na hindi maibuka ng bibig ko. Sa dulo ng gabi, bago ako pumikit, inulit ko sa isip ang huling mga salitang narinig ko mula sa hangin. At halos sabay yun sa tanong na paulit-ulit nang nag-e-echo sa utak ko mula pagkabata. Sino ba talaga ang tatay ko? At bakit parang may lihim na takot ang mama ko kapag nababanggit siya? Simula nung araw na tinanong ko si Mama tungkol kay Papa, pakiramdam ko may nagbago. Hindi man siya nagalit o sumigaw. Parang lumayo siya. Hindi sa katawan, kundi sa damdamin. Tuwing sabay kaming kumakain, madali siyang tahimik. Wala na yung kwelang tanong niya na, "O iha, ilan na yung crush mo ngayon?" Wala na rin yung kwento niya tungkol sa panaginip niya kagabi. Parang naglalakad siya sa loob ng bahay na may mabigat na dinadala. At ako naman, parang bata ulit na hindi alam kung anong maling nagawa. Gabi-gabi akong hindi mapakali. Hindi naman ako mapilit na anak. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang mga tanong sa utak ko. Hanggang isang gabi, bumalik ako sa silid ni Lolo. Hindi para maglinis, kundi para muli kong buksan yung baul na nakita ko noong isang linggo. Nandun pa rin yung larawan. Yung lalaking maputi ang balat, matangos ang ilong, na parang hindi talaga taga rito. Nakasuot siya ng barong Tagalog pero may kakaiba sa itsura niya. Parang sobrang kinis ng balat. Yung tipong parang hindi tumatanda. Hawak-hawak ko ang litrato. Tinitigan ko yun ng mabuti. Sa likod nito, nandoon pa rin yung sulat na hindi ko maintindihan. Makinis ang pagkakasulat. Parang hindi gamit ng ordinaryong ballpen. Dinala ko yun pabalik sa kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong itanong yun kay Mama. Kaya kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ng sinangag at pritong galunggong, tahimik kong inilabas ang litrato at tinanong siya. "Ma, ikaw po ba to? At sino po yung kasama mo rito?" Napatingin siya at biglang natapon niya ang kape sa mesa. "Saan mo nakuha yan, Maya?" "Sa baul po ni Lolo." Kinuha niya agad ang larawan. Parang ayaw na niyang makita ko pa. Tumayo siya mula sa mesa, tinakpan ng basang-basahan ng litrato,
at inilagay sa ilalim ng aparador. Maya, wag mo na ulit hanapin yan. Mas mabuti pa, limutin mo na lang. Madiing sabi ni Mama. Pero, bakit po Mama? Sino po ba siya? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at nagkunwaring abala sa paghuhugas ng pinggan. Naramdaman ko ulit yung sakit sa dibdib, na parang pinapanood kong tumakbo palayo sa akin ang sagot na matagal ko nang hinahanap. Dahil hindi na ako mapakali, inisip kong magtanong sa iba. Naalala ko si Mang Lario, ang matandang albularyo sa dulo ng barangay. Madalas siyang kinukuha ng mga kapitbahay kapag may mga batang nilalagnat ng walang dahilan o kapag may nararamdaman na hindi maintindihan. Dinala ko ang litrato. Pero hindi ko sinabi kung saan to galing. Ang sabi ko lang, gusto ko lang pong malaman kung may kakaiba po ba sa taong to. Kinuha niya ang larawan. Tinitigan ng matagal. Tumahimik siya. Maya-maya, kinuha niya ang maliit niyang salamin na bilog at inilagay sa ibabaw ng larawan. Maya, iha, ito bang lalaking ito? May kinalaman sa pamilya mo? Sa tingin ko po, opo. Sa totoo lang, mahinala po ko na siya po ang papa ko. Hindi siya pangkaraniwan, iha. Hindi siya tao. Hindi rin multo. Pero isa siya sa mga nilalang na mas matanda pa sa bundok. Engkanto po ba siya? Oo. Isa siyang engkanto. At kung siya nga ang ama mo, hindi basta-bastang pagkatao ang nasa loob mo. Nang marinig ko yun, parang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o maiiyak. Parang hindi totoo. Pero sa puso ko, may parte na nagsasabing, matagal mo nang nararamdaman to, hindi ba? Habang pauwi ako, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Mang Lario. Hindi siya tao. Ibig sabihin ba nun, kalahating tao ako? Ibig rin bang sabihin nun, may dahilan kung bakit palagi akong tinatawag ng hangin mula sa kagubatan? Pag-uwi ko, nadatnan kong nakaupo si Mama sa tabi ng bintana. May hawak na rosaryo. Nagtama ang mga mata namin. Tumingin siya sa akin na parang alam na niya na may nalaman ako. Pero parehas kaming hindi nagsalita. Tahimik ang buong bahay. Wala ni isang tunog kundi ang huni ng kuliglig sa labas. Pero sa utak ko, maingay. Puno ng tanong. Puno ng kaba. Hindi ko alam kung anong mas nakakagulat. Yung posibilidad na engkanto ang ama ko o yung katotohanan na matagal na tong alam ni Mama at hindi niya man lang sinabi sa akin. Sa kwarto ko, inilabas ko ulit yung litrato. Kahit tinakpan at tinago ni Mama yon, alam kong hindi pa tapos ang kwentong to. Tinitigan ko ulit ang mukha ng lalaking hindi ko kilala. Pero parang pamilyar. Parang minsan ko na siyang napanaginipan. Para bang minsan ko na siyang narinig. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, bigla akong naitanong sa sarili ko. Kung totoo ngang engkanto siya, ibig sabihin ba, totoo rin ang ibang mundo? Hindi ko pa alam ang sagot, pero isa lang ang sigurado ko ngayon. Gusto ko nang malaman ang buong katotohanan. Araw ng pista noon sa baryo. Abala ang lahat sa paglalagay ng banderitas, habang ang mga bata ay naghahabulan sa gitna ng kalye. Si Mama, abala sa kusina. Nagluluto ng espasol at bibingka para sa mga bisita. Ako naman, tumulong maghatid ng mga pagkain kina Aling Pada at ibang matatanda sa kanto. Pagdating ko sa kubo nila Aling Pada, andun na agad ang ilang lola at matandang lalaki. Nakaupo sa bilog na lamesa, nagkakape at nagkekwentuhan. Ay nako, eto na naman tayo sa kwento ng engkantong umiibig sa tao.
Sabi ni Aling Pada. Kasi totoo yan, Pada. May babaeng inibig ng engkanto sa gubat ng ligtasin. Pero iniwan niya raw yung nilalang, kahit ito'y walang kasalanan. Hanggang ngayon nga daw, naghihintay pa rin siya roon. Sabi ng matandang lalaki. Nagtigil ako sa paglalakad. Parang may humawak sa leeg ko. Gubat ng ligtasin. Yun ang kagubatan sa likod bahay namin. Yung gubat kung saan nakita kong nakikipag-usap si Mama sa balete. Ano pong pangalan ng babaeng yun? Tanong ko. Mahina ang boses. Napatingin sa akin yung matandang lalaki. Hindi ko na maalala, iha. Pero ang sabi, yung babae raw, maganda, maputi, payat at tahimik. May anak daw siyang babae na hindi alam kung sino ang ama. Tumingin sa akin si Aling Pada. Parang gusto niyang magsalita pero pinigilan niya ang sarili niya. Ngumiti na lang siya at tinapik ako sa braso. O siya, Maya. Dalhin mo na yung espasol. Baka ayaw ng nanay mong mababad ka sa chismis naming matatanda. Tumango lang ako pero sa isip ko, hindi to basta chismis lang. Pagka-uwi ko, nadatnan kong tahimik si Mama sa sala. Nakaupo lang siya, nakatitig sa kawalan, hawak ang rosaryong kahoy na namana pa raw niya kay Lola. Huminga ako ng malalim. Ayoko na ng paligoy-ligoy. Ma, ikaw po ba yung tinutukoy nila sa kwento sa pista? Napatingin sa akin si Mama. Anong kwento? Yung babae raw po na minahal ng engkanto, na iniwan ang nilalang, na may anak na babae, pero hindi alam kung sino ang ama. Natahimik siya. Parang ilang segundo siyang hindi huminga. Tapos, dahan-dahang bumagsak ang luha niya. Anak, patawad kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Totoo po ba, Mama? Engkanto po ang ama ko. Oo, Maya. Pero hindi mo kailangang matakot. Hindi siya masama. At doon nagsimulang magsalita si Mama. Dalaga pa lang daw siya nun. Magdi-16. Napalayo siya sa kalsada habang nag-iigib. Napunta siya sa bahagi ng gubat na hindi niya kabisado. Sa gitna ng kagubatan, may isang lalaki raw na matangkad, maputi ang balat, at parang hindi tinatabla ng putik o alikabok. Malumanay ang boses nun. At kahit may takot sa dibdib niya, hindi niya ito naramdaman sa harap ng lalaki. Pinatuloy niya ako sa isang kubo sa loob ng gubat na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi ko man nakita kung paano ako napunta roon, pero parang andali kong nagtiwala. Sabi ni Mama, mabait siya, Maya. Tahimik pero totoo. Hindi ko alam kung paano ko siya minahal, pero naramdaman kong totoo rin ang pagmamahal niya sa akin. Pero nang mabuntis si Mama, inisip niyang hindi magiging ligtas ang buhay nila sa mundo ng engkanto. Ipinakausap niya sa lalaki na bumalik sa mundo ng mga tao. Tumanggi raw ito noong una, pero pumayag din sa huli. Sa isang kondisyon, huwag niyang isasama ang sanggol sa kahit anong lugar na may balakid sa pagitan ng dalawang mundo, dahil hahanapin ng dugo nito ang kabilang bahagi ng kanyang pagkatao. Sabi niya, kapag tumuntong ka ng 18, kusa kang tatawagin ng kagubatan. Sabi ni Mama, at ngayon ko lang na-realize. Kaya pala mula pa nung birthday ko, mas madalas na akong makaramdam ng kakaiba. Pagkatapos ng kwento ni Mama, hindi ako agad nagsalita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot ba? Galit? Lungkot? O hiwaga? Pero isa lang ang alam ko. Hindi normal ang buhay ko simula't simula pa. At kahit anong iwas ni Mama, tuluyan na akong hinihila ng mundong hindi ko pa naiintindihan.
Mama, buhay pa po ba siya? Oo anak, buhay pa siya. At hanggang ngayon, hindi siya umaalis sa kagubatan. Hinihintay ka niya anak ko. Simula nang marinig ko kay mama ang buong kwento, ang pagkakilala nila ng isang engkanto, ang pagmamahala nila, at kung paano siya piniling iwan para palakihin ako sa mundo ng mga tao, hindi na ako mapalagay. Parang bawat hakbang ko sa bahay, sa bakuran, at lalo na sa likod ng bahay namin kung saan nandoon ang gubat, may humihila sa akin. Parang hindi lang ako basta tinatawag, kundi hinahatak. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni mama, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid, walang ihip ng hangin. Kahit mga kuliglig ay parang tumigil. Tumayo ako sa harap ng kagubatan. Ito yung gubat na sinabi ni mama. Dito nagsimula ang lahat. Matagal na itong binabantayan ng mga matatanda sa baryo. May mga kwento ng batang nawala. Matandang natagpuan pero wala ng alaala. O mga magkasintahan na hindi na nakita mula nang pumasok sa loob. Pero, heto ako ngayon. Nakatayo sa bungad ng gubat. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ako natakot. Habang nilalakaran ko ang masukal na daan, napansin kong parang may kakaibang ningning sa paligid. Ang mga dahon ay parang kumikislap sa ilalim ng buwan. Yung mga puno, bagamat matataas at madilim, hindi nakakatakot. Para bang may naggagabay sa akin. May naririnig akong mga mahihinang bulong sa hangin. Hindi ko maintindihan ang mga salita pero hindi rin ako natatakot. Parang may musika sa paligid. Hindi malakas pero sobrang linaw. Hanggang sa may nakita akong liwanag. Hindi yun liwanag ng flashlight ko, kundi isang bilog na malakristal na kumikislap sa pagitan ng mga ugat ng punong balete. Nilapitan ko yun. Sa paglapit ko, bigla akong parang nalunod sa hangin. Gumaan ang katawan ko. Umikot ang paningin ko at bago ko pa man maramdaman ang takot, nawala ako sa ulirat. Nagising ako sa lugar na hindi ko alam kung panaginip o totoo. Malamig ang hangin. Pero hindi malamig na nakakakilabot. May mga damong kulay luntian na parang sinadyang ayusin. At sa paligid, may mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang langit, hindi bughaw. Kulay pilak at asul ang halong ulap. At sa gitna nito, may isang bilog na araw na kulay ginto. Tumingin ako sa paligid at may nakita akong nilalang. Matangkad siya, maputi, makinis ang balat. Nakatayo siya sa ilalim ng punong may gintong dahon. Hindi ko siya kilala pero naramdaman ko agad na hindi siya estranghero. Anak, sino ka? Ako ang matagal mo nang hinahanap. Ako ang dahilan kung bakit may kulang sa puso mo sa loob ng maraming taon. Tumulo ang luha ko, pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ito lungkot. Hindi rin ito saya. Para bang sa isang iglap, napuno ang lahat ng butas sa loob ko. Ikaw po ba si Papa? Tumango siya. Oo. At salamat dahil sa wakas, dumating ka. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nandoon. Pero bigla na lang akong parang hinigop ng liwanag pabalik. Sa isang kisap mata, nagising ako sa damuhan. Nasa paanan na ako ng punong balete sa likod ng bahay. Umaga na. Tila walang nakakaalam sa nangyari. Tulog pa si Mama pagbalik ko. Nilinis ko agad ang katawan ko. Pero habang naliligo ako sa poso, napansin kong may kakaiba sa aking palad. May markang parang hugis bulaklak na ginto. Hindi masakit pero parang nakaukit sa balat. Hawak-hawak ko ang markang yun habang bumabalik ako sa kwarto ko.
Tumingin ako sa salamin at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang sarili kong batang walang alam. Nakita ko ang isang dalaga na handa nang malaman ang buong katotohanan. Simula nung gabing yon, hindi na bumalik sa dati ang pakiramdam ko. Hindi lang yung gulat o kaba. Iba na talaga. Parang biglang naging sensitibo ang buong katawan ko. May mga tunog akong naririnig na hindi napapansin ng iba. May mga kulay ako na napapansin na para bang mas maliwanag kaysa sa dati. At higit sa lahat, ramdam ko yung mga bagay na hindi nakikita. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa bakuran, narinig ko ang matandang puno ng mangga sa likod ng bahay. Hindi siya nagsalita pero parang may himig na mahinang dumadaloy mula sa kanya. Wala namang hangin pero gumagalaw ang mga dahon. Lumingon ako sa paligid. Akala ko may tao pero ako lang ang mag-isa. Kinagabihan naman, habang naguhugas ako ng pinggan, napansin kong umiinit ang palad ko. Yung may markang bulaklak, parang sinisilaban. Pero hindi masakit. Hindi ko maintindihan. Tinignan ko sa salamin. Wala namang sugat. Pero parang buhay yung guhit. Anong nangyayari sa akin? Hindi ko na alam kung sino pa ang pwedeng lapitan. Kaya binalikan ko si Mang Lario. Ang albularyo na unang nagsabi sa akin na hindi basta tao ang lalaking nasa litrato. Pagdating ko sa kanya, hindi na siya nagulat. Parang alam na niya na babalik ako. Alam kong darating ka ulit, Maya. Mang Lario, may nangyari po sa gubat. At sa tingin ko po, nakita ko na ang ama ko. At mula po noon, may kakaiba na sa pakiramdam ko. Para po, nakakaramdam ako ng mga bagay na hindi naman po dapat maramdaman. Tinignan niya ang palad ko. Kumunot ang noo niya. Eto na nga, ang marka. Anak, ang dugo mo ay may halong hindi galing sa mundong to. Hindi masama pero hindi rin pangkaraniwan. Mukhang kalahating engkanto ka. Nanlaki ang mga mata ko. Paano pong nangyari yun? Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, kaya mong maramdaman ang kalikasan. Kaya mong makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. At higit sa lahat, ikaw ay tulay, tagapamagitan sa dalawang mundo. Dahil sa sinabi ni Mang Lario, sumama ako sa kanya sa isang lugar sa paanan ng bundok, malapit sa mismong gubat kung saan ako napunta. Doon niya ako dinala sa tinatawag nilang banal na ilog. Isang parte ng ilog na halos laging natatakpan ng hamog at hindi pinupuntahan ng mga tao. Sabi niya, doon daw ako ipinanganak. Doon daw lumabas si Mama mula sa mundo ng mga engkanto. Pagdating namin doon, tumigil ako sa mismong gilid ng tubig. Ang linaw, para bang salamin. Nang tingnan ko ang refleksyon ko sa tubig, hindi lang ako ang nakita ko. Sa likuran ko, may imahe ng lalaking nakita ko sa gubat. Ang ama ko. Pero nang lumingon ako, wala naman siya. Parang sinasabi ng tubig na, dito ka nagmula. Sa sumunod na araw, napansin kong lalong lumalakas ang mga nararamdaman ko. May batang nawawala sa baryo. At parang may boses sa utak ko na nagsasabing, nasa likod ng lumang poso. Sinabi ko yon sa mga tanod. Akala nila hula-hula lang. Pero nang tignan nila, andun nga yung bata. Buhay pa. Mula noon, may mga lumalapit na sa akin. Si Aling Pilar na laging sinasapian, biglang gumaling matapos kong hawakan ang kanyang kamay. Si Kuya Jaime, na matagal nang hindi makatulog, biglang napahimbing matapos kong ibigay ang isang dahon mula sa gubat. Hindi ko alam kung paano pero parang may dumadaloy na enerhiya sa akin na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Pag uwi ko,
Hindi ko na tinago pa. Pinakita ko kay mama ang palad ko, ang mga nangyayari at ang kwento sa ilog. Tumango lang siya. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan na niya yon. Yan ang dahilan kung bakit kita inilayo. Alam kong darating ang panahon na hahanapin mo rin ang parte ng sarili mong hindi ko kayang ibigay. Pero anak, kahit kalahati ka ng mundo nila, anak pa rin kita. At buo ka para sa akin. Tumulo ang luha ko, Ma'am Rain. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako natakot. Hindi na ako naguguluhan. Kahit ang mundo ko ay kalahating hindi ko alam, alam kong hindi ako nag-iisa. Simula nung mabunyag ang lahat, mas lalo akong naging sensitibo. Hindi lang sa paligid, kundi pati rin sa panaginip. At hindi basta panaginip, kundi paulit-ulit na parang pelikulang napuputol pero hindi matapos. Gabi noon, mahimbing na ang tulog ko pero bigla akong nagising. Hindi sa katawan, kundi sa isipan ko. Nasa isang lugar ako na parang hindi Pilipinas. O baka naman, hindi na ito ang mundo ng tao. Ang lupa, kulay asul luntian. Ang langit, kulay pilak. Pero parang may orang umiikot sa itaas. Nasa gitna ako ng parang malawak na palasyo na gawa sa kahoy at liwanag. Hindi ko maipaliwanag pero hindi ito gawa ng kamay ng tao. Sa paligid, may mga nilalang na mapuputi ang buhok. May matatalim na mata at parang lumulutang habang naglalakad. Hindi sila nakakatakot. Tahimik lang sila. Parang mga gwardya ng lugar na yon. At sa gitna ng lahat ng yun, may isang babae na nakadamit na parang bulaklak. Buhay ang kulay at sumasabay sa ihip ng hangin. Handa ka na bang makilala ang kalahati ng sarili mo? Sabi ng babaeng nakatingin sa akin. Bigla akong nagising. Basang-basa ang leeg ko sa pawis. Ang puso ko, parang hinahabol ng sarili nitong tibok. Ilang gabi pa ang lumipas, pero paulit-ulit ang parehong panaginip. Parehong lugar, parehong tanong, at parehong babae. Sa bawat panaginip, mas lumalapit ako sa kanya. At sa huling panaginip ko, inabot niya ang kamay niya at sinabing, "Pag binuksan mo ang pintong yun, hindi ka na magiging katulad ng dati." Nakita ko ang isang pintong yari sa kristal, na parang nasa gitna ng langit at lupa. Pagising ko, hawak ko na palang pendant ay binigay ni mama noong bata pa ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang kusa siyang lumabas sa ilalim ng unan ko. Sa mga araw na sumunod, kahit gising ako, para akong may hinahanap. Yung mga simpleng bagay na dati kong kinagigiliwan, TV, cellphone, libro, parang nawalan ng saysay. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto kong bumalik sa kagubatan. Pero hindi ko agad ginawa yon. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na kapag tumuloy ako, baka hindi na ako makabalik. Hanggang isang gabi, habang umuulan, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. May bumubulong sa isipan ko. Hindi boses kundi parang damdaming hindi mapigilan. Lumabas ako ng bahay. Basang-basa ng ulan. Pero hindi ko alintana yon. Tinungo ko ang kagubatan. Pareho pa rin ang itsura. Pero ngayong gabi, mas malinaw. Mas buhay. At pagpasok ko roon, biglang nagliwanag ang paligid. Sa harapan ko, bumukas ang parehong pintong nakita ko sa panaginip. Yung pintong yari sa kristal. Nilapitan ko ito tapos parang may humigop sa akin. Ang huling narinig ko ay ang mga bulong ng hangin. Maligayang pagbalik. Muli akong nagising sa lugar na parang panaginip. Pero ngayon, alam kong hindi na ito panaginip lang. Nandoon pa rin ang mga nilalang. Nandoon ang babae sa bulaklak na kasuotan. At sa tabi niya,
ang lalaking nakita ko noon. Ang aking ama. Lumapit siya sa akin. Hindi siya nagsalita pero sa mata niya, alam kong sabik siya. Tinapik niya ang balikat ko at bigla akong naluha. Hindi ko na po napigilan yun, Ma'am Rain. Hindi po ako galit, pero hindi ko rin alam kung paano mag-umpisa. Hindi mo kailangang pilitin, sapagkat ang puso mo ang magdadala sa iyo sa tamang landas. Malumanay na sabi ng aking ama. Ngayong buo na ang pagkatao mo, maaari mo nang malaman ang iyong bahagi sa mundong ito. Sabi ng babae. Inabot nila sa akin ang isang markang gawa sa ginto. Hindi lang basta bagay yon, kundi parang kapangyarihan. At paghawak ko nito, biglang nagsimulang lumiwanag ang buong katawan ko. Muli akong nagising. Nasa ilalim ako ng puno, basa sa ulan, pero buo. Kumakabog ang dibdib ko pero alam kong may isang malaking bahagi ng sarili ko ang nahanap ko na sa wakas. At sa palad ko, nandoon na ang ikalawang marka. Isang bilog na may guhit ng liwanag. Katabi ng bulaklak. Dalawa na sila. Hindi ito panaginip. Bulong ko sa sarili ko. At hindi na rin ako katulad ng dati. Simula nung gabing muling bumukas ang pintuan ng mundo ng mga engkanto sa harapan ko, pakiramdam ko ay para akong may dalawang mundong pinanggalingan. At ngayon, pareho ko na silang nararamdaman sa dugo ko. Pero sa kabila ng lahat ng natuklasan ko, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng mga tanong ko. May isa pang bahagi sa kwento na parang hindi pa naibubunyag. Isang parte na matagal nang tinatago ni Mama. At ngayon lang unti-unting lumilitaw sa gitna ng mga panaginip, mga bulong, at mga alaala na tila pilit niyang kinakalimutan. Nang araw na yon, hindi ako lumabas ng bahay. Nanatili lang ako sa kwarto. Hawak ang pendant na galing pa raw sa aking ama. Yung luma pero makinang na bato na minsan ko nang nakita sa ilalim ng kama. Para itong mainit sa palad ko pero hindi nakakapaso. Nagulat na lang ako nang kumatok si Mama sa pintuan. Anak, gising ka na ba? Opo, Ma. Tuloy po kayo. Pumasok siya. Hawak ang isang kahon. Lumang-luma na ito. Balot ng tela at may sinulid na pula sa gilid. Tahimik niyang inilapag iyon sa harapan ko. Ito ang ayaw kong ipakita sa iyo noon pa man, pero nararamdaman kong panahon na. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito, may mga lumang sulat. Ilang tuyong dahon na parang hindi naluluma. At isang maliit na piraso ng papel na may larawan ng isang batang sanggol. Walang ibang nakasulat kundi ang salitang, Anak ng Pagitan. Ako po ba ito? Oo. Yan ang unang larawan mo sa mundo nila. Hindi galing sa kamera, hindi rin iginuhit ng tao. Gawa yan ng liwanag. Mahinang sagot ni Mama. Tinignan ko siya. Kita sa mata niya ang takot. Hindi sa akin kundi sa mga alaala na muling bumabalik. May kailangan kang malaman, Maya. Hindi kita basta iniwan sa mundo ng tao para lang itago sa iyong ama. Ang totoo, pinili ko yon dahil buntis din ako ng kambal. Parang lumamig ang paligid. Napatayo ako mula sa kinauupuan ko. Po, may kambal ako? Tumango si Mama at nanginginig ang boses niya. Oo, anak. Dalawa kayong dinala ko sa sinapupunan. Pero isa lang ang isinama ko. Palabas ng mundo ng engkanto. Ikaw yun. Naiwan ng isa. Ayon sa kasunduan, hindi pwedeng sabay kayong mabuhay sa mundo ng tao. Ayon kay Mama, ang mundo ng mga engkanto ay may batas. Kapag ang isang nilalang ay anak ng tao at engkanto, kailangang pumili ang ina kung saan titira ang anak.
Dahil hindi kaya ng kalikasan na sabay ang parehong dugo sa parehong mundo. Pinili ni Mama na ako ang isama sa mundo ng mga tao. At mula noon, hindi na niya nakita ang aking kakambal. Hindi niya alam kung lalaki o babae yon. O kung buhay pa ba ito. Pero isa lang ang sigurado niya. Buhay ako at ligtas. Bawat taon, iniiyakan ko yun, anak. Pero wala akong pagpipilian noon. Bata pa ako. Natatakot ako kaya... Kaya mo ba akong patawarin? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung anong mas nangingibabaw sa akin. Ang gulat, ang lungkot, o ang pananabik na malaman kung sino ang kalahati ko. Kaya tinanong ko siya. Mama, posible pa po bang makita ko siya? Baka, sa tulong ng iyong ama at ng bagong kapangyarihan mong taglay. Kinagabihan, muling bumalik sa panaginip ko ang pamilyar na lugar. Ang mundong tila gawa sa liwanag at hangin. Pero ngayong gabi, may bago. Walang tanong na binanggit. Walang pintuang bubuksan. Sa halip, isang boses ang narinig ko mula sa kawalan. Maya, oras na para malaman mo kung sino ang naiwang bahagi ng iyong kaluluwa. Hindi ka isinilang na nag-iisa. Pagmulat ko, may luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa malinaw na pakiramdam na may isa pa akong dapat hanapin. Hindi pa pala dito natatapos ang kwento ko. Oo, anak ako ng tao at engkanto. Pero higit pa doon, may kapatid akong hindi ko pa nakikilala. At ngayong unti-unti nang bumubukas ang lahat ng daan sa pagitan ng dalawang mundo, handa na akong hanapin siya. Kambal. Ibig sabihin, may isa pang tulad ko. Kalahating tao, kalahating engkanto. Pero lumaki siya sa kabilang mundo. Anong klaseng buhay kaya ang meron siya ron? Nakita na ba niya si Mama? Alam ba niya na may kapatid siyang tulad ko? At ang mas matindi pa, bakit ngayon ko lang naririnig ang tawag ng gubat ng ganito kalakas? Ilang araw na ang lumipas mula nang sabihin ni Mama ang katotohanan. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, mas lumalakas ang tawag ng gubat. Hindi na lang ito sa gabi. Kahit tanghali, kahit nagsasampay ako, kahit nasa kusina ako at naghihiwa ng bawang, bigla na lang may malamig na hangin na tatama sa batok ko kasabay ng mahinang tinig. Maya, bumalik ka. Sa simula, pinipilit ko pa ring baliwalain yon. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang pakiramdam na may dapat akong gawin. Para bang hindi lang ako tinatawag, kundi hinahanap. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Lumapit ako kay Mama habang nagluluto siya ng tinola. Tahimik ako noong una. Tinignan ko lang siya habang pinipisil niya ang kalamansi at hinahalo sa sabaw. Mama, kailangan ko na pong bumalik sa gubat. Napatigil si Mama, pero hindi siya tumingin. Alam kong darating ang araw na yan. Ma, hindi na lang po kasi ito tungkol sa aking ama. Nararamdaman ko na po siya. Yung kambal ko. Parang may peraso sa akin na tinatawag ako. Hindi ko po maipaliwanag. Lumingon si Mama na may luha sa mata. Dalawa kayong laman ng tiyan ko noon. Dalawa rin kayong laman ng puso ko hanggang ngayon. Kung ito na ang panahon, sige anak. Pumunta ka. Pero, dalhin mo ito. Inabot niya sa akin ang isang maliit na botelya ng langis. May laman na parang kumikislap kapag tinamaan ng liwanag. Langis ng pagbabantay. Pag naramdaman mong hindi mo nakita ang daan pa uwi, ipatak mo ito sa palad mo. Babalik ang ilaw. Kinabukasan, bago magtakip silim,
Tahimik akong naglakad papunta sa kagubatan. Wala akong dalang flashlight. Wala ring takot sa dibdib ko. Sa halip, may kakaibang tibok ng puso. Mabilis pero hindi dahil sa kaba. Excitement siguro. O gutom para sa katotohanan. Pagdating ko sa mismong puno ng balete sa loob, bumukas agad ang pintuan ng liwanag. Hindi ko na kailangang hintayin pa. Parang alam na ng mundo na darating ako. Sa pagtungtong ko sa loob, ibang itsura na ang sumalubong sa akin. Mas maliwanag, mas malawak, at mas maraming nilalang kesa sa dati. Lahat sila napapalingon sa akin habang naglalakad ako. Pero hindi sila natatakot. Hindi rin sila galit. Parang inaabangan talaga nila ang pagdating ko. Sa gitna ng lugar, nakita ko ang aking ama. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno na parang yari sa kristal. Katabi niya ang parehong babae na nakita ko noon. Yung nakasuot ng kasuotang gawa sa bulaklak. Pero ngayon, may isang bagong nilalang. Sa tabi nila, bata pa ang itsura. Halos kaedad ko. Matangkad, makinis ang balat, at may markang hawig sa akin. Nasa balikat nga lang niya, hindi sa palad. Tinignan niya ako at tumingin ako pabalik. Walang nagsalita, pero pareho naming alam kung sino kami sa isa't isa. Ikaw ba ang... Tumango siya. Oo, ako si Kael, at ikaw ang pirasong nawawala sa akin. Lumapit ang ama naming dalawa. Tinitigan kami. Ngayong buo na kayong magkapatid, maaari na kayong pumili. Ipinakita niya sa amin ang dalawang aninag ng mundo. Isa sa mundo ng tao at isa sa mundo ng engkanto. Maaari kang manatili sa mundong ng tao, Maya. O maaari mong piliing tumira rito sa mundong pinagmulan mo. Pero ngayon, hindi ka na lang basta anak. Isa ka ng tulay. Kung nanaisin mo, pwede mong maging daan ang sarili mo para sa kapayapaan ng dalawang mundo. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako kay Kael. Ngumiti siya ng walang galit, walang inggit. Kahit iniwan siya ni Mama sa mundong ito, buo pa rin siya. At sa ngiti niyang iyon, nakita ko ang sarili ko. Hindi ko po iiwan ang mundo ng tao. Doon po ako lumaki. Pero, hindi ko rin po tatalikuran ang lugar na ito. Kaya kong maging tulay. Kaya ko pong panatilihing bukas ang daan. Para sa lahat ng tulad natin. Inabot sa akin ng aking ama ang isang bagong pendant. Kulay puti at ginto. May anyo ng dahon at bituin. Gamitin mo ito kapag kailangan mong tawagin kami. Isa ka sa amin, Maya. Di mo kailangang pumili kung sino ka. Buo ka, kahit dalawang mundo ang pinagmulan mo. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, buong-buo ang loob ko. Umalingaw-ngaw sa hangin ang huling salita ng aming ama habang hawak-hawak ko ang bagong pendant. Buong-buo ka, Maya. At sa mismong sandaling yun, naramdaman kong parang huminto muna ang oras. Parang may init na dumaloy mula sa leeg ko pababa sa puso ko. Hindi na ako kulang. Hindi na ako kalahati. Buong tao, buong engkanto. At higit sa lahat, buong anak. Bago ako tuluyang bumalik sa daan palabas, hinawakan ko ang kamay ng kambal kong si Kael. Pero ramdam naming dalawa ang lungkot at tuwa ng sabay. Hindi na tayo maghihiwalay. Kahit magkaiba ang mundo nating dalawa, may pintuang bukas para sa atin. Oo. Pag may problema ka, tawagin mo lang ako dito sa pendant. Promise, darating ako. Nagyakap kami. Hindi mahigpit pero sapat para ipaalam na hindi na kami estranghero sa isa't isa. Sapat na para malaman namin na may kakampi kami saan man kami maligaw. Sa pagdilat ko, nasa paanan na ulit ako ng balete.
Madilim pa pero pasikat na ang araw. May hamog sa damuhan at malamig na simoy. Pero magaan ang dibdib ko. Pagdating ko sa bahay, nakaupo si mama sa may silong. Balot ng kumot, halatang hindi nakatulog. Nang makita niya akong buo at nakangiti, para siyang bumitaw ng hiningang matagal niyang inipon. Anak? Ma, nakita ko na po siya at okay siya at eto po hindi na mawawala ang daan sa pagitan natin. Sabi ko at ipinakita ang pendant. Habang yakap-yakap siya ng mahigpit, niyakap niya rin ako ng pabalik. Parang noong bata pa ako. Wala nang takot sa mukha niya. Purong pagmamahal na lang at ginhawa. Lumipas ang ilang linggo at mabilis kumalat sa baryo ang kwento na si Maya raw ay nakakagamot, nakakaalam ng sekreto ng hangin. May mga natatakot pero mas marami ang lumalapit. Eksaktong 1 buwan matapos ang pagkikita namin ni Kael, kabilugan ng buwan, naligo ang bakuran namin sa malamlam na ilaw. Lumabas ako suot ang pendant at tumingin sa langit. Hindi ko kailangang pumasok sa kagubatan. Parang bukas ang hangin mismo. At sa pagitan ng mga anino ng puno, nakita ko ang hugis ng aking ama. Nakatingin at nakangiti mula sa malayo. Wala kaming sinabi. Isang tango lang. Isang kumpirmasyon na buhay ako, masaya, at buo. Tumalikod ako at bumalik sa bahay na may ngiti. Kasi alam kong tuwing bilog ang buwan, magkikita at magkakamustahan kami. Walang drama, walang luha, puro kapayapaan. Mula noon, tinanggap ng baryo na iba ako. Hindi kakaiba sa masamang paraan, kundi espesyal sa nakakatulong na paraan. Kapag may selebrasyon, lagi akong may upuan sa harap. Kapag may problema, hindi silang nahihiyang kumatok. At sa sarili kong puso, wala nang hiya, wala nang takot. Dahil kapag may nagtanong kung sino ako, diretso at simple na ang sagot ko. Ako si Maya. Anak ni Gilda, anak ni Arven ng Liwanag, kapatid ni Kael, at kaibigan ng mga taong nangangailangan. Tao man o engkanto, iisa lang ang nilalakad kong landas, ang daan ng pag-ibig. At sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang 2 pintig ng mundo. Parang 2 pakpak na sabay kong ginagamit para tulungan ang sino mang nangangailangan. Hindi pala sumpa ang hindi pagkakakilala sa kabuuan mo. Minsan, blessing yon para hanapin mo ang sarili mo ng mas buo. At kapag nahanap mo na yon, huwag mong ikukulong ang iyong sarili. Ibuhos mo. Gawing ilaw ng iba. Kaya kung sakaling nakikinig ka sa kwento ko at nangangamba ka dahil pakiramdam mo may kulang sa pagkatao mo, ito ang tandaan mo. Hindi kailangang perpekto ang simula para maging maganda ang dulo. Basta, ang puso mo at katotohanan ang gagabay. Darating ka rin sa araw na kaya mong sabihin tulad ko. Hindi ako anak ng demonyo o sumpa. Anak ako ng pag-ibig at ilaw ako para sa iba. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Lagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po. Hanggang sa muli.